Wow. Kumusta na po kayong lahat? $400 tong bahay na to. Grabe, no? Parang matibay pa rin tingnan ba? Kahit ano na, matagal na. Lakad-lakad muna kami kay ilang araw na kaming nasa bahay lang. Şimdi bitti mi? Yok. Okay. Was ist das, Rathaus? Das war doch früher. Rathaus. Amtsgericht. Amtsgericht war es früher mal. Stadtverwaltung. Haben Sie mit Einsatzkarte oder was? Yan na, give me basta shots. Ang ano ng tubig, oh? Oh? Delikado pag may nag-swimming dyan ba? Ang ano ng tubig, oh? Ja, ja. Pwede din mag-picnic, oh. May naglagay ng ano, oh. Siguro, napakainit ito pag ano, pag summer. Sobrang init. Di pulit sa hati man. Ikrish daw unti. Wow. Mga bata gusto nilang kumain ng ice cream. Kaya papunta kami doon. Maraming ano. Weiß es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ein Schwimmgerät oder so. Was? Klingt als Schwimmgerät. Sirado naman yung pupuntahan sana namin. Sirado na siya. Sirado na sana eh. Ano ba? Sirado na yung pupuntahan namin. Ano pala dito? Lakad-lakad na lang tayo. Hast du gesehen, sie hat so viele Display da in ihre Wohnzimmer? Pinag-usapan namin yung kapitbahay namin na malapit na kaibigan ni Uma ba. Kasi marami siyang mga gamit sa living room niya. Nakita namin doon, katulad doon sa naka-display doon. Oh, wie bist du? Nasa bahay na po kami, kauuwi lang namin. Kailangan ko po munang asikasuhin yung mga anak ko. Punasan ko muna si Fiona at pakainin sila. At kailangan din asikasuhin muna yung mga gamit nila dadalhin bukas sa eskwelahan. May kailangan na silang maaga pa sila magising bukas. Yan talaga yung problema pag pag bakasyon. Kasi pag bakasyon nila, hinahayaan talaga namin sila matulog hanggang alas 12. Minsan nga, alas 12:30. Hinahayaan na talaga namin sila dahil pag may pasok kasi, alas 6 pa lang gising yung mga anak ko. Kaya ngayon, na balik eskwela na sila, kailangan nilang matulog ng maaga. Kasi magising din sila ng maaga bukas. At ihatid sila ni Martin kasi nandito naman si Martin. At bukas meron kaming appointment sa immigration. Kukunin namin yung ID ni Michelle, yung bagong ID niya. At sa Martes, kukunin yung package ko. At sa Huwebes naman, meron akong appointment sa dentist kasi yung appointment ko noong last week, kinancel ko dahil nga nagkantarangkaso tayo. At sana mawala na tong sipon ko dahil nga yung Huwebes na yung appointment ko. At yun lang. At si Uma pinakain ko na. Pagdating ko dito, nasikaso ko agad yung
yung pagkain ni Uma, pinakain ko na, kahit bit-bit ko tong gamit ko kasi dadalhin ko na sa taas, magbibihis na din ako. At bago kasi ako umakyat sa taas, nastikaso ko si Uma para mamaya pa ako bababa ba. Hindi na akong isipin ito sa baba dahil si Uma, pinakain ko na, ginawan ko na ng tinapay. Sinusubok, kaya akit muna ako sa taas dahil kailangan muna natin asikasuhin yung mga anak ko. At sisipon talaga ako ba. Ay, naku. Dumating na yung binili ko. Tingnan po ninyo. Polvoron na pinipig. Masarap to siya. Gusto ko tong pinipig. At meron din tayo nito. Ito din. Pancit Canton. Pancit Canton. At ito, piyaya. Paborito ko talaga ang piyaya. Ano to, ube? Ano to, normal pala. Kainin natin to. Kasi galing to ng ano ba? Bago lang to dumating. Galing to ng Pinas. Ano to siya lahat? 18 euro. Atik-atik ta para palitan ta Gucci ba? I-massage ta. I-massage ta ni para palitan ta Gucci. Das ist keine Massage. Was dann? Keine Ahnung, aber keine Massage. I-massage na to siya para pagbilhan tayo ng Gucci. Ano pa yung mga gusto natin bilhin dyan. Massage natin. Sabi ni Martin, hindi naman massage yung ginawa mo. Huwag mo akong lukuhin, Mameros. Nanggigil. Uy, baliktad mo pala itong damit ko. Ako masyot. Maman Klein. Hindi raso. Nagbihis kasi ako, kauwi lang namin. Nagbihis ako dahil pinunasan ko si Uma. Naghintay lang to siya sa akin dahil nga tulungan niya akong iano si Uma ma. Hindi man namin kargahin yung gamitin namin yung pinadala ng insurance. Pero tulungan niya ako. Kausap mo na niya yung mayor ng Plettenberg. Kasi merong magpapakasal ngayong taon na to. At kailangan namin kausapin yung mayor namin dito. Sino magpakasal siya? Wer? Beheirat. José Rizal? Hm? Ja. Wen? Duterte? Nein, Mayor hier in Plettenberg. Was damit? Ja, wir haben die Mayor gesprochen, weil jemand musste heute dieses Jahr heiraten. Haben wir mit ihm gesprochen? Joke lang. Kasi meron magpapakasal ngayong taon na to. Abangan natin kung sino ang magpapakasal. Tapos kami ang ninong at ninang. Ako ninang, siya ninong. Du bist der Patin, nein, du bist die, wie sagt man das? Patin, nee, Patin. Trauzeuge. Trauzeuge, oh. Witness ka. Witness! Oh, witness ka. Katulad nung kasal ni Tim Blended at ni Angel sa Denmark on Mars, Stephanie. Gemma on Yoshka is the witness. Jysk. Yoshka. Yusk. Yoshka. Ano pa, Yoshka? Ginugulo ako ni Martino yung isip ko. Gulo ko? Yung isip ko, ginugulo. Oh, kumasyot naman na here. Schwarz. Baliktad talaga yung damit ko. Oh, tingnan ninyo yung ano. Ang gwapo naman ni Martin. Ay, sana all. Alt ist er geworden. Sabi niya, matanda na daw siya. Sige lang, matanda. Gwapo naman. Alt ist Namili kami ngayon ng tubig. Kasama namin si Philip. Kinuha namin siya sinundo namin siya sa eskwelahan nila. Pumunta siya ng Rebe. Binilhan niya yung classmate niya ng Oreo. Palagi niya ito binibilhan yung kaibigan niya. Max Homer yan. Nandito na po kami sa bahay. Kaya lang yung ano ng grahean namin hindi mabukas. Namili kami ng mineral water. Kailangan namin dito sa nilagay, ha? Geht das Scheiß wieder nicht hoch? Ayaw mabukas. Kaya, git pila. Gusto ko lang i-droken. Pili pa, pili. Magtit. Ano, bukas na siya.
Kaya yan ni Philip. Uy, Nee, ich kann nicht. nein, Papa kann nicht. Du bist stark. Da oben müssen. So. Kaya mo yan, Philip. Philip, kaya mo yan. Mach so, damit das alle hinpassen. Wow, super, Philip. Super, Philip. Hey. Kannst du den Eistee gleich mitnehmen, wenn du möchtest. Für mich? Ja. Itong pusa namin, pag nasa labas yan siya, tas mainit. Meron na namang karapata to. Kanina may karapata ako nakita sa mukha nito. Nahulog na siguro kasi ano na, marami nang nasipsip na dugo. Minu, dyan ka muna sa labas. Nandito ako ngayon sa baba. Ay, ginoo ko. Ako lang talaga ang naglagay ngayon dito sa karton dahil si Martin nga hindi makatulong sa akin. Ay, ginoo ko. Pero nag-alala ako baka mabasag itong mga Nutella. Pero babalutin ko yan siya ng damit. Siguro sa gitna ko siya, yung mga dilata na sa pinamalalim. Si Martin kasi ang magaling talaga maglagay sa mga karton ba. Ako lang sana yung tumutulong sa kanya maglagay dyan. Kaya ngayon, di man siya pwede dahil nga sakit yung likod niya. Bawal siyang yumuko. Kaya ako ang nagmano-mano ngayon dito maglagay dito sa karton. Meron pa mga damit. Dito pa yung iba. Oh. Ito pa, marami pa to dito. Ito pa. May mga sapatos pa. May damit pa sa taas. Sana magkasya lahat. Dahil yun talaga yung gusto ko. Padala yung mga damit ba. Ito, matagal na itong lang sa kabinet ko ba. Hindi ko talaga ito nasuot. May ano pa to. Nandito pa yung tag niya. Sa H&M to siya. Yan siya. Size 44. Pang opisina to eh. At ito naman tong pantalon na to. Sa H&M din to. Isang beses ko lang din ata ito nasuot kasi ano to eh. Size XL. Napakalaki nito. Maluwag na to sa akin ngayon. Ano kasi to siya eh. Stretch ba. Kaya bibigay ko to siya. Kaya sino makasuot. Nandiyan sa Pinas ito. Pantalon ni Martin. Hindi ko alam kung sino magkasya yan sa amin. Pero bahala na yung mama ko. Sino maghanap. Sino magkasuot yan. Kasi malaki man yan. At ito. Tapusin ko na. Ginoo ko. Ang sakit na yung likod ko. At ba. Kakayo ko. Kaya na-stress tayo dito ngayon. Tapos meron pa nagsabi sa atin, no? May nanghingi sa atin ng pera. Dahil may sakit daw siya. Tagal na siya hindi nakapasok. Sabi ko sa kanya na timing na kapapadala lang namin sa Pinas. Tapos kukunin pa yung package ko bukas. Magbabayad na naman ako. Sabi niya sa akin kung pwede ako makabigay ng 3,000 or 2,000 sa kanya dahil may sakit daw siya. Pambili lang ng gamot. Tapos sabi ko, timing talaga na may babayaran ako ngayon. Hindi pwede ako makabagbigay na timing. Sabi niya sa akin, kahit 1,000 or 500 na lang. Tapos nung sinabi niya sa akin niya 1,500, hindi na ako nakapag-reply kasi nakatulog na ako. Tapos kinabukasan, nung pagising ko, may message na naman siya. Ang damot ko daw. Sus nako. Kung ako madamot, no? Hindi siguro makakatanggap yung pamilya ko ng package palagi every year. Galing dito sa amin sa Germany. Hindi makapunta dito yung kapatid ko. Ako talaga nagsulso sa asawa ko na papuntahin dito yung kapatid ko lalaki. Kahit wala na akong pamasko, sa Pasko pa sa makapunta lang yung kapatid ko dito. Nakapunta dito yung kapatid ko. Kung iniisip ko lang yung sarili ko. Kung sasabihin na madamot, hindi ka lang makapagbigay ng isang beses, sabihin na sa'yo na madamot ka, hindi makaintindi sa'yo, di ba? Sus, Ginoo ko. Alangan naman sa ganyang bagay, manghingi pa ako kay Martin. Pag ganyan kasi, hindi na ako nanghingi kay Martin. Kundi, pera ko na yung binibigay ko, yung sahod ko na natanggap ko. Kaya lang, ngayong 12, tapos sasabihan na sa atin na madamot. Tayo hindi makaintindi sa sitwasyon natin. Sabihin na lang na madamot. Kung madamot lang ako, no? Sus, hindi siguro makakananggap ng ganito kadami yung pamilya ko. Kung madamot lang ako, kung sarili ko lang yung iniisip ko, hindi sila makatanggap ng package every year. Kaya sana, kung may manghingi man sa akin na kapamilya ko, hindi ako makabigay. Pasensya na po kayo. Hala, meron pang malagyan pa konti, oh. Bili pa siguro ako ng biskwit ba? Lagay ko dito na side. Kasi ang lagay ko na lang dyan, mga sapatos na lang. Ano lang naman yun? 4 na
Ay, 5 pala yun. Kasya pa naman. Maliliit man yung sapatos. Bibili pa ako ng biskwit para malagay ko dito na side. Kasi sayang naman, Nalagay ko lahat yung gusto ko ilagay dyan. Pati yung mga tasa na matagal ko na gusto padala sa amin. Nalagay ko na dyan sa loob. Meron pa akong ilalagay na Wala. Hindi ako makapaniwala na hindi siya puno ngayon. Kasi tuwing padala po ako ng package po, marami talaga akong hindi malagay lahat dahil puno. Pero ngayon, nagkulang. Ano na lang, isang sandal nandiyan na. Tapos nandito pa 5. Oh, di ba may kasya pa rin. Sayang naman. Dapat kasi puno talaga siya para pag hindi maluwag yung karton ba. Maghanap pa ako anong malagay ko. Pero kailangan ko to siyang isirado ngayon para walang makapasok na mga ang mga pasok na mga kunin ko muna yung sa taas. Yung pangsirado natin dito. Tingnan po ninyo, natapos sa wakas. Nasirado na natin. Kahapon hindi po namin nasirado siya dahil nga mayroong pagkulang. Pasalamat tayo na si Martin na grabe ang support din sa pagpapadala ng package sa amin. Sabi niya, punta na tayo sa grocery. Magbili na tayo doon kung anong idagdag natin. Ngayon, nakabili na kami. Pumunta kami ng Rive. At sa wakas nasirado na namin. Normally kukunin siya ngayon pero nasira daw yung sasakyan ng magkuha. Bukas na daw. Ang importante, natapos ko na siya. Ilagay ko na lang yung pangalan sa ilagay ko dito yung pangalan ng mama ko ba ito. Tapos dito din sa taas, lagyan ko din ng isa. Ready na siyang kunin bukas. Tapos din sa wakas, ang kagabi ko pa inaayos yun ba? Sumakit yung likod ko sa kakayuko. Kasi ako nga nagmanumanong nito kagabi dahil kay Martin hindi siya makatulong sa akin. Papasok na ako sa taas kasi yung sipon ko, ginuo ko. Nasa bahay na pala kami at kahapon, sinabi ko nung may nagsabi sa akin na madamot ako. Sa totoo lang, hindi po ako madamot. Kung meron ako, magbibigay talaga. Pero minsan kasi may manghingi sa atin, matiming din na may binabayaran tayo, mayroon tayong papadala sa Pinas kasi kailangan din nila doon ng kasi buwan-buwan kami nagpapadala doon, di ba? Bago pa lang kami nagpadala noong pizza, pizza 2 ata yun ng April 2 at ako nagpadala doon. Kasi minsan nakakalimutan ko. Hindi na kasi si Martin ang nagsisend mismo, kundi ako na noon siya na palagi nagsisend doon. Ako nakakalimutan ko. Minsan sabihin ko, mamaya pag bago ako matulog, tapos nakahiga na ako sa bed, diyan ko na maalala na kailangan ko pa pala magpadala ng pera sa Pinas. Kaya minsan, sabi ko, bukas na naman ulit. Ganun na naman ang mangyari kinabukasan. Yeah. Makakalimutan ko ba? Tapos sabi ko sa nagsabi sa akin na madamot ako. Hindi na ako nag-reply sa kanya. Hinayaan ko na lang yung sinabi niya sa akin. Kasi hindi naman niya yun alam yung sitwasyon ko, yung obligasyon ko sa amin. Kasi, di ba, tayo, unahin talaga natin yung obligasyon natin sa pamilya natin dito, sa pamilya ko dito, sa pamilya ko sa Pilipinas, bago ako tutulong sa iba. Dahil kung unahin ko po yung iba, paano po yung pamilya ko? Sino magbabayad doon sa babayarin nila? At dito din sa amin, may babayarin din kami. Meron din kami mga gastusan. Magastos din mga pag-grocery, ganyan, di ba? Mga bata, lumalaki din yung gastos nila. Kung meron lang, magbigay naman tayo. Kailang sabi ko sa kanya na timing na kakapadala lang namin sa Pinas. At bukas kukunin yung karton ko, magbabayad na naman ako ng 100 euro. Kaya next time na lang baka makaluwag-luwag tayo or may sobra tayo. Magbigay tayo ba? Yun naman, sinabi niya sa akin, yun yung reply niya sa akin na madamot daw ako. Doon hindi ko natanggapin. Mas matanggap ko pa na pagsabihan niya ako na pangit kaysa madamot. Kasi kung madamot lang po ako, hindi po ako nagpapadala pa ng package sa amin every year. Minsan nga 2 beses ako nagpapadala. Hindi ako namimili ng mga gamit ng mga kapatid ko. Mga kapatid ko, madami niyang request. Pa nagpapadala ako ng package. Kung pwede ko sila bilhan ng ganyan. Kung kaya ko naman, bibilhin ko. Pag di ko naman kaya, hindi ko binibilhin. Katulad ngayon, wala akong binibili sa kanilang mga gamit nila. Kasi nga, di ba, kauwi lang ni Rafaela at saka yung kapatid kong lalaki, binilan ko naman sila ng mga damit, mga tsinelas, mga habayanas. Bago pa lang, di ba yun?
Ngayon kasi, pinadala ko yung package nito dahil ang dami nga naming damit na hindi na namin sinusuot, lalo na sa mga anak ko, mga sapatos. Nasayangan talaga akong itapon. Kaya pinadala ko doon sa amin. So, pinamili ko lang yung mga pagkain, yung mga pinapadala ko doon, yung mga dilata, yung mga sausage, yung chocolate, yung mga shampoo ng mga bata. Namili din ako ng shampoo para sa aking mga anak ng aking pinsan ba? Ay, mga apo ng aking pinsan. Namili din ako. Kasi marami yun siyang apo doon. 6 ata. Kaya, binilan ko ng shampoo yung mga bata, pati mga pamilya ko sa amin. Yun na yung binili ko. Wala talaga akong binili ng mga extra na damit sa kanila. In-order ko doon. Wala akong binili ngayon. Kundi yung mga pinapadala ko lahat ngayon ay mga damit ko, na mga hindi ko na ginagamit, mga dress. Marami din akong dress na pinadala, siguro 5. At 2 sweatshirt ko na Adidas. Pinadala ko din. Sabi ko sa mga kapatid ko, kung gusto niyo, sa inyo na yan. Kasi hindi ko na sinusuot dito. Yung mga lalaki ba ng mga damit ba? Yun na yung mga ginagawa ko. Batas ang dami ko po kasing tasa dito sa bahay. Mga ganito ba, pakita ko po sa inyo. Ang dami ko pong ganito dito sa amin. Tapos inipon ko lang po siya sa isang karton sa baba. Matagal ko na po siyang gusto ipadala. Kaya hindi ko maipadala dahil nga mapuno yung karton. Kasi marami akong binibili. Ngayon nga, hindi nga ako masyadong namimili ng marami dahil nga gusto ko mapadala yung gamit doon. Yung karton na yun, siguro 8 ang mga ganito. Pero hindi lahat Melka, mayroon din iba din. So inipon ko lang siya sa isang karton. Ngayon, napunuan na, nagkasya pa doon sa package ngayon. Padala ko doon ngayon sa amin. Bigla yung mama ko dahil may mga tasa akong pindala. Tamang-tama, may mahilig din sila minom ng kape sa umaga. May mga tasa naman doon sa amin. Hindi ko sayangan talaga akong itapon. Bigay na lang, di ba? Kaya yung mga pinapadala ko, minsan bago, minsan luma. Yung mga ganyan lang ba? Mix lang ba? Hindi ko naman kaya lahat na bilhin lahat. Wala naman tayong maraming pera. Kung ano lang makaya, yun lang talaga yung bilhin ko. Sinishare ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po matanggap yung sinabihan ako na madamot. Kasi nga, ako nga sarili ko, inuuna ko na minsan yung mga kapatid ko ba, binibilhan ko yung mga damit, yung mga anak ko, binibilhan ko sa mga damit, mga kapatid ko, lalo na yung mga pamangkin ko. Tapos pagsabihan ka ng madamot. Hindi po siya, kapamilya po siya namin, sa side po siya ng mama ko. At hindi ko na lang sasabihin kung sino. Secret na lang. Basta hindi naman din niya alam yung buhay ko siguro dito. Hindi naman, wala naman kami masyadong kontak sa kanya. Dahil sa pagkakalam ko, nagtrabaho man siya sa Dubai ata. Iwan ko, nakauwi na ata siya. Basta yun lang. At parang nakauwi na siya sa Pinas. Hindi na siya bumalik ulit nag-abroad ulit. Kasi yung mga anak niya, kailangan din siya. Na ano lang ako ba nahiubos lang sa Bisaya na pagsabihan ako na tayo na intinan. Isang beses lang tayo hindi makapagbigay. Ganun na yung sasabihin sa atin na madamot tayo. Sana naman minsan maintindihan din nila yung side ko ba dahil hindi ba madali din. Wala ba akong trabaho dito na extra na nagpo-full time job ako ba na katulad kay Martin. Nahiya naman akong palagi na lang yung asawa ko pinahingian ko. Minsan nga yung binabili ko sa amin sa Pinas sa sarili ko yung kita sa YouTube. Minsan yung binibigay niyo sa akin. Kasi nga ayoko na minsan kay Martin kahit wala namang problema kay Martin, kahit support katulad ngayon namili kami sa Revi. Pero ginagastos ko din naman yung sarili kong kita. Kaya pasensyahan na po sana na hindi tayo makapagbigay minsan, lalo na sa kapamilya ko dahil nga marami din akong obligasyon. Siyempre unahin ko yung obligasyon ko sa amin, sa Pinas, dito din sa amin, sa babayarin namin dito. Sana maintindihan tayo. At baka magkagrasya tayo sa susunod, malaki-laki yung sahod natin dito sa YouTube, may makapagbigay tayo, di ba? Kaya yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo palagi at bukas ulit! Living the highs and